Isang mabiyaya at mapagpalang umaga sa bawat isa. Sa muna muling palakpak sa Panginoon. Good morning po. At welcome po sa ating Sunday morning service. Welcome po sa bawat isa, maging sa mga nanonood, nakikinig ngayon sa online. Sige, muli tayo sumandaling tumayo. Samahan niyo po ako para sa ating pasimula. Tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Sige, yoko po tayo. Samahan niyo po ako sa panalangin. Bawat isa sa atin. Panalangin natin ang ating sarili, maging ang mga salita na mapapakinggan natin mula sa Diyos, maging ako na Kanyang gagamitin. Pagpala at mahabaging Diyos na ngayon ay nakatunghay sa amin. Marami pong salamat sa panibagong buhay, kalakasan, pribileyo na kami muling makapagsama-sama, kami muling makapakinig, makapag-aaral ng iyong mga buhay na salita. Pagkat sabi po ninyo, ang tao ay hindi namang nabubuhay sa tinapay, kundi maging sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya ngayong umaga, ang iling namin, Banal na Espiritu, kayo po ang ganap at tunay na mangusap at magturo sa amin. Ikaw ang aming dakilang guro. Tagapagturo po namin, kaya hiling namin ang pangunguna mo sa bawat isa. Give us, Lord, bigyan niyo po kami ng spiritual understanding as you open our spiritual eyes, spiritual ear, anumang mga hadlang upang hindi namin marinig ang iyong tinig, ang iyong mga salita, Panginoon, na nangungusap sa amin. Lord, sinusuko namin to sa inyo. Ito man po ay kasalanan, alinlangan, galit, tampo, sakit at karamdaman. Lord, sa iyo po lahat ng ito dahil ito'y tinubos mo na sa krus ng Kalbaryo. Dahil diyan, Panginoon, ngayong umaga kami malaya. Kami, Panginoon, ay pinalaya mo as you have said to your word. If your Son sets you free indeed. Kaya nga po, Panginoon, tinatanggap namin ang kalayaan na yan at ang pagpapala at himala na nagmumula sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo umupo, samahan niyo po ako. Basahin natin ang salita ng Diyos bilang paggalang. Sige, kunin po natin mga Biblia dyan. Kung anong Bible ang hawak ninyo, maganda, sama-sama nating basahin. Salita ng Panginoon, sapagkat sabi ng Bible ay mapalad ang mga nagbabasa. Ayan. Diba? Nakikinig. At pangatlo, nagsasagawa nito. Ayan. So, magbasa ka pa lang, you are blessed na. Okay? Romans chapter 14, verse 13 to 23. Roma 14, 13 hanggang 23. Tay-tay. Ako pa lang walang Bible. Sorry, sandali. Hinabol-habol ko pa naman yung PowerPoint po kanina, nawala pala. Sorry, Romans chapter 14. Ayan, 13. Ayan. Hanggang 23. Sabi niya rito, kaya nga wag na tayong maghatulan. Sa halip, iwasan na nating gumawa ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Dahil nakipag-isa na ako sa Panginoon, Jesus, alam ko na wala talagang bawal na pagkain. Pero kung inakala ng isang tao na bawal ang isang pagkain, dapat huwag niyang kainin. Kung nasasaktan ng iyong kapatid dahil sa kinakain mo, hindi na naaayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang kapatid mo kay Kristo dahil lang sa pagkain, dahil namatay din si Kristo para sa kanya. Huwag mong gawin ang anumang bagay na ituturing ng iba na masama kahit na para sa iyo ay mabuti.
Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa, at kagalakan mula sa banal na Espiritu. Ang naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan ay kalugod-lugod sa Diyos at ginagalang ng kapwa. Kaya pagsikapan natin gawin lagi ang mga bagay na nagbibigay ng kapayapaan at nakakapagpatibay sa isa't isa. Huwag mong sirain ang pananampalataya ng isang naligtas ng Diyos, ng isang iniligtas ng Diyos ng dahil lang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay maaaring kainin, pero ang pagkain nito ay masama kapag naging dahilan ito ng pagkakasala ng iba. Mas mabuti pang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gawin ng isang bagay kung iyon ang magiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid. Kaya anuman ang iyong paniniwala sa mga bagay na ito, ikaw na lang at ang Diyos ang dapat makaadam. Mapalad ang taong hindi inuusig ng kanyang konsensya dahil na paggawa ng bagay na alam niyang tama. Pero, ang sino mang kumakain ng may pag-alinlangan ay nagkakasala dahil hindi na ito ayon sa kanyang paniniwala, sapagkat kasalanan ang anumang bagay na ginagawa natin na hindi ayon sa ating paniniwala. Yan po ang salita ng Diyos. Okay, God bless. Pinano tayo makaupo. So ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang isang bagamat nasama ang pagkain, pero siyempre hindi naman tayo sa pagkain nakapokus, di ba? Ito ay ginamit lang ni Pablo, ito ay ginawa ni Pablo as parang ito yung isang issue kasi dito sa Church of Roman. Yan. Patungkol sa bagay na ito. Pero ngayong umaga ay gusto kong bigyan natin ng pansin yung kahalagahan ng ating pagiging isang Kristiyano. At hindi lang yon bilang isang church, bilang isang pamilya. Yan. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon is edify one another. Ang ibig sabihin ng edify, to instruct and improve, especially in moral and religious knowledge. Yan. Kaya sabi, edify one another. So, ibig sabihin ito pa pala, ang meaning ng edify, sabi niya, uplift also, enlighten, inform, build, establish. Yan. Kaya ito yung mahalagang bagay na dapat mabuo, dapat ma-establish sa atin bilang isang mga anak ng Diyos at higit sa lahat bilang isang Kristiyano, bilang isang church, na kailangan natin ang mag-improve. Yan. So, sa pamagitan ng instruction, pagtuturo, at pagpapalakas, yan, sa bawat isa. So, enlighten. Yan. Kaya kailangan natin ng church na katulad nito, ng fellowship, ng cell group, training, yan, lahat ng paraan na yan ay isa sa paraan para sa ganon ay ma-edify po tayo, ma-enlighten tayo, ma-inform. Sabi niya, dahil yan, ma-build tayo, di ba? Ma-establish. Yan. Kasi mahalaga yung bagay na yan bilang isang Kristiyano, bilang isang church. Yan. Kasi kung hindi ito nangyayari, walang mangyayari sa church, walang mangyayari sa atin. Di ba? Bakit pa tayo nag-i-exist? Ba't pa tayo nag-fellowship? Ba't pa tayo nag-worship dito? Kahit paanong galing, kahit paanong ganda ng mga gamit natin, ganda ng building, kung wala namang maayos na relasyon ng sa atin, di ba? Di lalo na sa Diyos. Kaya nga, medyo matapang si John, pero tama yung sinabi niya. Diba? Sabi niya, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, hindi mo nakikita, di lalo nang hindi mo kayang mahalin yung nakikita mo. Dahil kung sinasabi mong ganon,
Di ba? You're a liar. Sinungaling ka. Kung hindi mo kayang mahalin ang kapatid mo na nakikita mo, nakakatabi mo, nakakausap, nakakamayan, eh di lalong hindi mo kayang mahalin ang Diyos na hindi mo nakikita. So ganoon din sa relasyon. Kung hindi natin kayang i-build up, hindi natin kayang maayos, mabuo ang relasyon natin as a church, eh di lalo na sa Diyos. Diba? Ganun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, edify one another. Yan, pinag-uusapan natin. Ulitin ko, to instruct and improve, especially in moral and religious knowledge. Diba? So, sa paglago, aminin man natin sa hindi, kailangan pa rin ng karunungan. Kaya nga tayo nagtuturo. Kaya nga may Bible. Ang Bible ay sinulat ng Diyos para basahin, pag-aralan, hindi para maging mayabang. Diba? But to know God more and more. Paano nyo ako makikilala kung nakikita lang ninyo ako? Pero pag nakakausap nyo, napapakinggan ninyo, nagsasalita ako, you know more and more. Di ba? Nakikilala mo ako. Ang isang tao, kaibigan ninyo. Magkasama kayo, kumakain, walang imikan. Lalakad kayo, walang imikan, walang salita, tingin na lang. Yeah. But the more na nakakausap mo siya, lalo na sa mas mahabang panahon, oras, di ba? Bibiroan kayo, kukulitan, na more, na makikilala mo siya. Di ba? Because of His Word. In your Word also. Dahil sa iyong salita. Kaya, yun yung isang dahilan bakit gumamit ang Diyos ng mga tao, iba't ibang klaseng tao, para sa iba't ibang klaseng tao din. Di ba? Kasi tayo, iba-iba tayo. Di ba? Kaya iba-iba yung ating pananaw, pag-iisip, kakayanang mag-isip, mag-analyze, kakayanang mag-reason, di ba? As a human, pero kaya gumamit din siya ng mga doktor, shepherd, at kung anong-ano pa. Iba-ibang klaseng tao. Bakit? Para maabot anumang klaseng tao. Kaya may doktor, may mangingisda, di ba? May mataas na posisyon, meron ding mababa. May sikat, mayroong hindi kinikilala. So, iba-iba. Bakit? The purpose is para maabot tayong lahat. Maintindihan natin. Okay? Ayan. So, sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 24, 1 Corinthians chapter 10, 24, easy to read verse yun. Try to do what is good for others, not just what is good for yourselves. So, sabi niya, pagsikapan natin o subukan natin gawin kung ano yung makakabuti na alam natin sa iba, hindi lang para sa ating sarili. Kaya nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, tinanggap natin ang Panginoong Hesus, nakatalaga na ang buhay natin, ang katawan natin, ang ginagawa natin ay ginagawa natin para din sa iba. Kaya ang una, sabi niya, Christians affect each other. Kaya ang bawat Kristiyano, ikaw at ako, nakaka-apekto tayo, nakaka-influensya tayo sa ibang Kristiyano. Kaya maganda yung napakinggan ko isang, wala si Kawali pala, no? Kaya pala napabayaan tong electric pa natin eh. Naalala ko si Konyata yon. Sino ba yung youth na yon? Si Ruth ba yun? O ano? Yung sabi niya, wala tuloy yung sabihin ko. Nakalimut, nawala. Ano yung sinabi niya? Sana ba tayo? Ayan, sa Christians affect each other. Ayan. So, bawat isa po sa atin ay nakaka-impluwensya tayo, nakaka-apekto tayo, mayroong mas magandang salita. But yun, nakaka-impluwensya tayo sa bawat isa bilang isang Kristiyano. Yung pala, naalala ko na. Sa youth yata yun, youth fellowship. Sabi niya, yung makita ko yung mga kapatid ko kahit wala kang ginagawa. Di ba? Yung nandito ka lang.
Di ba? Yung dito ka, pumunta ka dito. Tama ba yun? Sino ba yun? Si Ruth ba yun? Sabi? Na natutuwa ako na may fellowship na tayo. Di ba? Tapos, nakikita ko kayo. So, parang enough for me na mapalakas ako. Diba? Kaya pupunta kayo sa church, makikita niyo yung iba, kahit nakasimangot, importante nandyan siya. Diba? Eh di lalo na kung nakangiti. Diba? Nginingitian ka. Diba? So, mas nakakapaggaan ng pakiramdam. Diba? Na hindi lang pala ako. Diba? Mayroon din akong kapwa Kristiyano. So, yan yung ginagawa natin. Even in our prayer, diba? Sa buhay natin. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 8, verse 1, sabi niya sa easy to read version, Now, I will write about this, about meat that I sacrifice to idols. It is certainly true. We all have knowledge, as you say, but this knowledge only fills people with pride. It is love that helps the church grow stronger. Gusto ko yung keyword natin, sabi niya, but the knowledge only fills people with pride. It is love that helps the church grow stronger. Sabi natin kanina, mahalaga yung kaalaman. Kaya nga tayo naggaganito, naglalaan ng effort, ng oras, gumagamit ng mga possible na gadget, di ba? Lahat. Kaya tayo bumili ng, anong tawag na ito? Monitor, para nakikita ninyo, mas malinaw. Kasi nga, ang kondon, may mga pag-aaral na, ilang percent ba yon? Kung nakikita mo, di ba? Kaysa napapakinggan. Kaya kung pinagsama natin yung pakikinig at nakikita, di ba? Kasi yung iba, mas madali nilang matandaan yung napapakinggan nila. Tama? Pero naman yung iba, mas madaling matandaan yung nakikita. Di ba? Ayan, visual learner. Ay ngayon, pagsamahin natin. Di ba? Yung nakikita at hindi, maliban ngayon. Siyempre, wala tayong monitor. Di ba? Pero, yun yung dahilan. Bakit natin ginagawa lahat. Di ba? Kaya bakit tayo gumagastos. Di ba? Okay lang na hindi masyadong maganda yung building natin. Basta importante sana, maayos yung ating, di ba? Makakatulong sa ating karunungan. Pero sabi niya, pero kapag itong karunungan na to ay karunungan lang, sabi niya, magdudulot lang to ng pride. Pagiging mayabang ng isang tao. Kaya yan. Ano ba yun? Hydrocephalus. Yan, lumalaki yung ulo. Dahil maraming alam. Diba? Pero, ang pag-ibig, sabi niya, love that helps the church grow stronger. Pero ang pag-ibig ang tumutulong, bumubuo sa isang iglesia, sa isang church, para tayo ay lumago at maging malakas. Amen? Kaya kailangan balanse. Ang ibig sabihin natin dito, hindi lang po alam. Dapat, yung alam na yon gawin natin ng may pag-ibig. Yeah? Kaya sabi na, judge not one another. Huwag nating husgahan bawat isa. Kahit alam mo, mali yan, ganito yan. Pero, do it with love. Yun ang sinasabi niya rito. Hindi sapat na alam natin na mali yan o tama yan. Di ba? Ang gagawin natin, ang mahalaga, sabi niya, gawin natin to ng may pag-ibig. Bakit? Kasi yung pag-ibig, ito yung nakakapagpalakas, ito yung nagpapalago sa isang iglesia o as a church, sa isang church. Okay? Yung Romans chapter 14, Romans chapter 14 to 15, my union with the Lord Jesus makes me certain that no food is of itself ritually unclean. Okay? But if you believe that some food is unclean, then it becomes unclean for you. Ba't parang wala akong hangin? Saan ba yung hangin natin?
If your heart, if you hurt others because of something you eat, then you are no longer acting from God or from love. Do not let the food that you eat ruin the person from whom Christ died. So, ang sinasabi niya rito, si Pablo, yung aking pakikipag-ugnayan sa Diyos, o siguro, sabi niya, yung aking pananalangin sa Panginoon, sa aking pakikipagkonsulta, yan, pakikipagniig sa Diyos, walang pagkaing hindi maganda, walang pagkaing hindi tama, sabi niya. Sabi niya, Jesus makes me certain that no food is of itself ritually unclean. So walang pagkain na hindi malinis. Ibig sabihin, pwede lahat kainin. Ritually. Kasi may mga, yun nga, inandog sa Diyos-Diyosan, so bawal yang kainin. Di ba? Mga ganon. Pero sabi niya, para sa akin, sa aking pakikipag-ugnayan, walang ganon. Ibig sabihin, pwede mong kainin. Siyempre, wag lang lason, di ba? Wag lang yung nasusuka ka, wag lang, di ba? Common na yun, common sense na. Di ba? Pero, but, sabi niya, if you believe that some food is unclean, then it become unclean for you. Pero kung sa paniniwala mo, may mga pagkain na hindi malinis at hindi dapat kainin religiously, so hindi malinis sa'yo. Wala namang problema doon. Yun sinasabi ni Pablo. Diba? Kaya, sabi niya, kung dahil nasasaktan ng iba dahil sa kinakain mo, hindi na yung pag-ibig. Hindi mo na yung ginagawa dahil sa pag-ibig. Kaya, sabi niya, huwag mong ipahamak ang iba dahil lang sa pagkain mo. Dahil lang sa pagkain. Na siyang naging dahilan din naman ng kamatayan ni Jesus. Sabihin, kung sila'y masasaktan, matitisod, huwag mo nang kainin. Yan, sinasabi niya. Dahil sila rin ay naging dahilan ng kamatayan ni Jesus. Ulitin ko pinag-uusapan natin ito, Christians affect each other. Kahit sa Korinto, sabi ni Pablo, lahat ng mabibili sa kainan, pwedeng kainin. Kainin mo yan. Pero kung may nagtanong o nagsabi, oy, dinuguan yan, hindi ko makain ng mga born again ng dinuguan. So, huwag mo nang ipagpilitan. Are you there? Kaya ako noon, tinatanong nila, kumakain ka ba ng dinuguan? Depende. Kasi yan ang isang issue eh. Depende sa nagluluto. Depende sa luto. Pero, hindi ako kumakain ng dinuguan because of religious reason or spiritual reason. But because of health reason. Dahil sa kalusugan na dahilan. Hindi dahil sa spiritual, dahil pag kumain ako nito, maging makasalanan ako o ganito, hindi ho ganon. Amen? Kaya ngayon, kung kumakain kayo, walang problema doon. Kumain kayo kung gusto nyo. Huwag lang kayong magtae. Huwag lang ma-LBM. Sorry sa mga kumakain. Sorry for the word. So, ito yung sinasabi niya. Kahit hindi lang naman sa pagkain, kahit ano, di ba, ang ginagawa natin. Ano mang ginagawa natin, halimbawa, hindi naman, para sa akin, hindi naman bawal magtaya ng loto kasi legal naman yan. Di ba? Ay nakita ka ng ibang Kristiyano at sabi, bakit ito? What the reason why? Di ba? Bakit kasi parang sa iba talagang hindi maganda o bawal? Ano bang dahilan sa kabila ng bagay na yon? Which is in honor naman ng government. Legal naman. Di ba? Kung waiting, pocket illegal, masama. Well, what the reason behind?
Ah, kayo, naisip nyo na ba yun? Kasi issue din yan. Di ba? Kasi legal naman yun eh. Accepted by the government. Di ba? So, bakit ang tingin ng iba ay makasalanan o kasalanan talaga? Kasalanan permi. Parang ganon. Yung iba naman, siyempre, gray. Yeah? Medyo malabo. Kasi yan nga yung issue dyan. Accepted naman ng government. Nagtatax naman. Kaya kung manalo ka, may tax ka din. Pero, spiritually, may certain effect kasi na hindi lang spiritual, kahit sa physical, di ba, sa material na bagay. Bakit ka nagtataya ng, ba? Nakikipagsapalaran? Dahil umaasa sa swerte. Di ba? Kaya ka nagtataya. Hindi na umaasa sa Diyos. Di ba? Hindi na nananalangin. Kasi ito yung mga activity, mga gawain, kahit government ini-honor, pero ang ginagawa nila, tapal, di ba? Yung mali, para tatamalan mo ng maganda. So, kaya ginagamit nila sa charity. Pero binabawi lang din nila yung pera. Diba? Karamihan naman nagtataya dyan, mga mahihirap. Di ba? So, kaya binibigay din nila sa mahirap yung kita. Pero hindi naman lahat ganun. Alam naman natin ang corruption dyan. Pero, ang point doon kasi ay umaasa. Imbis na pambili na ng ulam, pamatayo pa ng ganito. So, diba? Mag-aaway-aaway ng pamilya. Bakit? Kasi walang ulam, walang bigas. Malay mo, dumami. Malay mo, paano kung hindi? Sabi nga ng pag-aaral, mas madali ka pang tamaan ng kidlat kaysa tumama ng luto. Yeah. Kasi yung ratio, milyon. Diba? Ang kalaban mo. Kaya nga sabi nila, tingnan mo, pag-aralan ninyo, kung ano ang record, kung anong mas maraming tinamaan ng kidlat sa taon na ito kaysa tumama ng luto. Kalahati. Diba? So, mas madali ka pang tamaan ng kidlat kaysa tumama sa luto. See? Sige, yung kalahati na yun, baka hindi pa recorded lahat. Yung mga tinamaan sa bundok, malalaman pa ba yun? May record pa ba yun? Kaya kung naglalakad dyan, tinamaan ka ng kidlat, mas madali pa yun. Kaysa yung nagtataya ka, tumama ka sa luto. So, dahil dyan, anong mangyayari? Diba? Nag-i-encourage ng katamaran, ng walang diskarte. Kasi nga, umaasa sa swerte. So, hindi na ma-maximize yung kakayanan. At isa pang pag-aaral, lang sinabi nila, ewan ko kung 50% o basta mas malaki pa tayong porsyento na yung mga nanalo ng sweepstakes, ng loto, ng mga easy to reach, after 1 year, 2 years, maximum 5 years, wala na, bagsak na naman, balik na naman sa dati. Or mas worse pa, kasi naghiwalay na silang pamilya. Nag-away na, naghiwalay na dahil sa pera. Nalugi na yung negosyo, nawala na yung pera. O may iniwan na ng babae, naghanap na ng ibang may pera uli. Kasi nasanay na may hawak siyang malaking pera. May naligaw ng mayaman, o sumama na doon. Wala ka ng pera eh. Kailangan kong pera. Kaya matandang mayaman, okay lang yan kasi madaling mamatay. Diba? Importante, may pera. So, ganun. Ang nagiging negative effect yan, sa isip. Kaya, hindi talaga maganda. Yan. Kaya tayo mga Kristiyano, yun yung isang bagay na dahilan o isa sa matinding dahilan, diba, kung bakit hindi natin ini-encourage yung bagay na to. And we discourage. And even the government, alam naman nila yun. Kaya lang, wala. Ang ginagamit nilang dahilan, yun nga, for charity daw. Pero, sino ba nang nagtataya ng mga yan, di ba? May hirap din.
Kaya, yung mga umaasa sa ganito, nawawalan ng diskarte, ng sense of diskarte. Yung, di ba? Yung dapat magsikap, magtrabaho, pursige, magnegosyo, ganyan. Hindi, doon na lang umasa. At pag nanalo naman, anong mangyari? Mismanagement. Imagine mo yung isang tao ni minsan di nakahawak ng 100,000, tapos biglang makahawak siya 5 milyon, 30 milyon. Anong gagawin mo dyan? Di ba? Ang pag-grow, proseso. Sabihin na lang natin, di ba, nagtatrabaho ka, regular. Magkano ang sweldo ng isang kon ngayon? 600, sabihin mo na, 30,000 a month. Yun yung hawak mo, ilang taon na, ganun. O baka ilang taon lang na naparanasan mo yun, di ba? And then, suddenly, bigla kang humawak 30 million compared to 30,000. So, anong gagawin mo? Makahanda lula-lula ka na, kaya yung iba, inaatake. Nanalo ng loto, inatake, patay. Ano nangyari? Nakinabang. Yung isa naman, subang tuwa, hinubad yung jacket, papalitan na kita ng luma. Ng bago. Pagdating sa bayan, hanapin yung ticket, wala. Yung pala, nasa jacket. Bagsak din ang buhay. Papakamatay na lang. Ba? Kasi you can imagine, di ba? Ang paglago, ang tamang growth, proseso yan. 30,000, diba? 300,000. Yung mga ganon. Kaya nga sabi nila, mas marami yung ganon, bumabagsak. After 1 year, 2 years, meron nga doon sa pier noon, matagal na yon, pero doon pa kami sa pier 8, nagkwento sa akin. Hindi nga ako makapaniwala din eh. Pero hindi lang siya yung nagkwento, marami. Nanalo daw siya noon ng loto. I think, 50 million yata. Basta something, malaki din. Anong ginawa niya? Kargador siya sa pier. Magkano lang, di ba? Magkano kinikita? 10,000, 20,000, mga ganyan. So, nanalo siya ng loto. Milyon, mga 50, ganyan. Basta malaki-laki din. Ginawa niya, bumili siya ng bahay sa Cebu. Kasi taga Cebu siya. Bumili siya ng bahay sa Cebu, bumili ng sasakyan, bumili ng Jaguar, sports car, nag-asawa, 2 pa yata. Diba? So, ibig sabihin talagang nabuhay. Nakita nila. Grabe yan kung magpatakbo ng Jaguar. Sports car. Bulusok. Pero after 2 years, 2 years ba? 1 year, sinabi sa akin. Ubos. Balik uli, kargador. Andun uli, kakarga. Sabi ko, imposible. Kung titignan mo, di ba, parang, grabe naman. Or may paniwala. Kaya, baka sinisiraan lang, gano'n. Nagtanong din ako sa baba, may mga nakapagkwento doon sa, totoo yan. Dati yan sa Cebu. Taga Cebu kasi yan, sabi niya, doon siya. Bumili ng bahay, laki ng bahay niya. Laki ng garahe. Ilan yung sasakyan niya. Ano nangyari? Iniwan na rin ang asawa, wala na ang asawa. Walang natira. Ngayon, anong balik kargador? Siguro tumataya uli. Kasi doon siya umasa di ba? Doon niya nakita na, okay. Mataya uli. Yan ang dahilan bakit we will not encourage, hindi natin i-encourage itong mga issue na ito. Diba? Nabanggit ko lang yan dahil, yun nga, kung yun ay nakakasira sa iba o nakakasakit, nakakatisod, much better, di ba? Na huwag nang gawin. Okay? Kung yung pagkain na ito o ganito, sabi niya, kasi bawat isa sa atin nakaka-apekto sa iba. Yung ginagawa natin ay hindi lang para sa atin. Meron nga ako napakinggan noon na matanda, nag-testimony sa isang church na invite ako. Sabi niya, maganda pala mag-disciple, nakakapagpabago ng buhay. Bakit? Kasi yung dinidisciple niya pala, kapitbahay niya.
ay bungangera siya noon. Alam nilang chismosis siya, kilala sa lugar. Natuto siyang magtago sa loob ng bahay, hindi na lumalabas. Bakit? Kasi iniisip niyo, yung disciple niya, baka makita siya. Nakikipagchismisan, nakikikwentuhan sa labas. Diba? Kaya sabi niya, nabago yung buhay ko. Hindi na ako lumalabas. Makipagchismisan kasi gusto kong masave yung mga kapitbahay ko eh. Diba? So nakaka-apekto. Diba? So nakakatulong. Kaya, yan, gusto nyong mabago buhay nyo, mag-disciple kayo ng kapitbahay nyo. Dandalera ka, di ba? Kilala ka sa lugar na ganito. Yung isang kabataan naman, sabi niya, nag-aaral kami sa UDM. Sabi niya. Dahil may mga taga-UDM na mga dinidisciple ko, mga inaalagaan ko, hindi ako pumupunta sa, kapag bakante namin, vacant period namin, hindi kaya ako pumupunta sa SM Manila para tumambay. Bakit? Baka makita ako doon ng mga dinidisciple ko, sabihin nila, tatambay-tambay lang dito. Always nasa library ako. Para makita nila na talagang nag-aaral ako. And it is good. Nakapagpaangat na kanyang grade at naging top-notcher siya. Bakit? Kasi hindi naman niya ginagawa dati yon. Ay nagdi-disciple siya. Iniisip niya paano ako magiging good example sa mga dinidisciple ko na to. 5 pa naman sila dito sa UDM. Pero ang dami niyan, 5. 5 ang nagbabantay sa'yo. Buong UDM, kaysa ka pumunta. Diba? Kaya sabi niya, kaysa gustong-gusto ko, kahit gustong-gusto ko na pumunta sa SM para tumambay, magpalamig, hindi ko na lang ginagawa. For the sake of them. Not for me. Pero, sabi niya, nagulat ako. Naging daan para ako ay maging number 1 at makilala sa buong UDM. Dahil doon. Sa hindi sinasadyang because of discipleship. Kaya kayo mga estudyante, mag-disciple pa ng mga kaklase nyo para may magbabanta. Magiging maingat kayo, hindi kayo makikipag-away, di ba? War break ka sa school. Di ba? Pangalawa, Christians must have priorities. Dapat alam natin yung ating prioridad bilang isang Kristiyano. Yan, sa verse 16 to 18. Hindi ko pala nabanggit na yung mga verse natin. No? Nung kanina, 13 to 14. Doon sa text natin, sa Romans chapter 14. Ayan, verse 16 to 18. Christians must have priorities. So, sabi niya rito sa verse 14, chapter 14, verse 17, Contemporary English Version. God's kingdom is not about eating and drinking. It is about pleasing God, about living peace, and about the happiness, and the true happiness. All this comes from the Holy Spirit. So, alam natin yung prioridad natin. Ano ang prioridad natin? Not the external, but the internal. Kaya yung pagkain at kung ano-ano pa na seremonya na nakikita, na panlabas, hindi yun ang prioridad natin. Prioridad natin ay yung panloob na kalagayan. Kaya nga sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay hindi nababase yan sa kinakain, inuunom o ano, kundi ito, sabi niya, sa pamumuhay to please God. Sa pamumuhay na nakakapagbigay lugod sa Diyos, pamumuhay na may kapayapaan, and then, ng may totoong kaligayahan, ng may totoong joy. Yun ang kaharian ng Diyos. Hindi ito issue ng pagkain, issue ito ng pamumuhay, issue ito ng tunay na kaligayahan, ng joy, ng peace. Kahit lahat ng pagkain nasa harap mo, pero kung hindi ka naman mapayapa, diba? Hindi ka naman masaya, wala kang silbi. Kaya hindi yan issue ng ganyan. Ang kaharian ng Diyos. Okay?
Kaya, ang point dito, alam natin yung prioridad natin. Ano bang priority natin? That's the inner. Inner relationship, di ba? Relasyon natin sa kapwa, sa church. Relasyon natin, of course, higit sa lahat sa Diyos. Yun ang prioridad natin. Kaya ako, kahit naman si Pablo, yun sabi niya, ako personally, sabi ko, kung talagang gusto mong kumain, takam na takam kang kumain ng dinuguan na may puto, wala namang problema. Di pumunta ka sa bahay nyo, doon ka lumamon, di ba? Laklakin mo. Di ba? Para lang walang makakita. Yun ang point niya doon. Pero, kung kinakain mo to at labag sa paniniwala mo, huwag mo nang kainin because you are sick. Nagkakasala ka. Ako, sinabi doon sa Bible, huwag kainin ang dinuguan. Diba? Nag-aalinlangan ka, nakainin to, huwag mo nang kainin. Yun yung sinasabi niya. Pero kung malinis naman ang konsensya mo, okay lang, so laklakin mo. Ay, laklakin. Lamunin mo. Walang problema doon. Pero kung yung kapitbahay mo na kasama mo dito, na membro, sabi niya, di ba, bawal kumain ng dinuguan. O, di huwag mong bigyan. Di ba? At huwag mo ipakita na kumakain ka. Ganun lang yun. Kaysa debatihin mo siya at manalo ka at anong mangyari, hindi na atin ng church. Di ba? Sabihin mo, yes, panalo ako. O, debate tayo. Kinakain ba o hindi? Yan ang issue. Tawagan natin si Brother Renz na moderator. Diba? May mga ganun eh. Ano nga naman kung nanalo ka? Pinalakpakan ka ng moderator. Di ba? Dineclare ka the beater of the year. 10 tao naman yun na backslide dahil sa'yo. Useless. Hindi yun ang prioridad. Amen? Ang prioridad natin, the inner, which is righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. Sarap-sarap ng worship natin dito. Ba? Taas-taas ka ng kamay. Pagpasok nung tinalo mo sa debate, naiinis. Dito pala to. So, hindi yun ang prioridad natin. 1 Corinthians chapter 8, verse 8 and 9. Kung sa bagay, ang pagkain na walang kinalaman sa ating kaugnayan sa Diyos. Walang mawawala sa atin kung Walang mawawala sa ating kaugnayan sa Diyos kung hindi tayo kakain. At wala rin naman tayong mapapala kung kumain man tayo. Ngunit, kahit na malaya kayong kumain ng kahit ano, mag-ingat kayo dahil baka iyan ang maging dahilan ng pagkakasala ng mga taong mahihina sa kanilang pananampalataya. So kung iyan ang dahilan, kaya nga, di ba, madalas napakaliit na ng sakripisyo para sa iba. I-hold mo lang naman yung grape, di ba? Pigilin mo lang naman yung, ano bang tawag doon? Yung pagnanasa mong makakain nun, di ba? O gutom, o ano pa man tawag doon. Para lang sa iba. Diba? So, yun ang sinasabi ni Pablo. Sabi niya, ang pagkain, wala namang kaugnayan sa relasyon natin sa Diyos eh. Hindi naman niya nakakapagpalago, hindi rin naman niya nakakapagsira. Pero, yung kalayaan mo na kainin, kahit anong gusto mong kainin, lamunin, anong gusto mong lamunin, ay ingatan mo. Baka ito naman yung maging dahilan para yung iba ay magkasala o matisod. Yun ang sinasabi ni Pablo. Yun lang gusto niyang sabihin doon. So, ang point dito ay hindi yung kung ano yung makakamtan natin yung outward. Diba? Ang priority natin bilang isang Kristiyano ay yung panloob o yung relasyon natin. Hindi yung nakikita, kundi yung hindi nakikita.
Yun yung mas importante na dapat alam natin na siyang prioridad natin. Gaya ng nabasa natin kanina sa chapter 14. Yeah? So, mahalaga yan na dapat maintindihan natin bilang isang church, as a church. Amen? Hindi lang sa pagkain, sa lahat. Sa pananamit, sa pagkilos, pananalita. Minsan may mga nature tayo. Diba? Pero kung kunting sandali lang naman yan para kailangan mong baguhin o kailangan mong pigilin for the sake of others. For the sake of the church. Yun lang naman yun. Amen? Para sa Panginoon. Para lang sa iba. Bakit? Kasi ang mga tao na to, naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Hindi lang ikaw, at hindi lang ikaw may karapatang maligtas. Sila din. Pero, sabi niya, we respect them because they are weak. Yun sinasabi niya rito. Dahil mahina sila, so respeto natin. Dumaan din naman tayo sa ganyang estado. Tama? Na madaling matisod, madaling magtampo. Dumaan din naman tayo lahat yan. Okay? So, respect them. Respeto na lang natin sila. Ang pinaka magandang respeto na pwede nating ibigay sa isang tao, igalang kanilang damdamin. Hindi lang upo, po. Tama yun. Tayong mga Pilipino dapat gano'n. Pero may mga kultura, hindi yun uso. Diba? Tayo lang naman mga Pilipino, magagalang. Po, upo. Pero kahit po, upo ka, pag talikod niya. Diba? O kaya pag karapatan niya, wala kang respect sa kanya. Wala rin. It's useless. Mountain Province, ganun eh. May nature sila dun, parang Amerikano. Kahit yung 3 taon, tatawagin niya yung kuya niya na 21 years old. Sabi niya, Jilan! Nung una, nagugulat ako eh, kasi hindi ako sanay sa ganong kultura eh. Alam ko, tinatawag na Jilan nung 3 taon, yung pala yung kuya niya na 21 years old. Kasi siyempre, ikaw, di ba? Parang magugulat. Ang tingin mo, walang respeto. Di ba? Tatawagin, Jilan! Halika na, kain na tayo. Eh sa atin, ang dami. Di ba? Lalo na sa Lowlander, sa Luzon. Sa Bisaya, sa Nueva Ecija nga, may Diko, may Ingkong. Di ba? Bawat kapatid mo, may ibang respect na tawag. Hindi lang basta kuya. Sa mga Katagologan, kuya, ate, ganyan lang. Di ba? Lahat na yun, in general. Pero sa kanila, hindi pa yun. May Diko, may hindi ko makabisado. Basta ganun. Ha? Pero kahit ganun naman, di ba? Panlabas lang yun. Pero ang importante, yung relasyon ninyong magkapatid. Yun yung point doon. Yung respeto mo sa kanya as kuya. Di ba? As ate. Yung pagkilala mo sa kanyang damdamin. Pag-unawa, yan, sa kanyang damdamin. Hindi na issue kung sino ang tama at mali. Ang issue doon. Di ba? Yung pang-unawa. Kasi kung pumantay ka doon, di ba? Kaya tayo mga Pilipino, meron tayong kasabihan. Minsan may katotohanan. Pag pinatulan mo yung baliw, anong sabi? Alam mo ng baliw, pinatulan mo. So, ganun din yun. Pag pinatulan mo yung weak, mas weak ka. Di ba? Pag pinatulan mo yung mahina ang pananampalataya, ayan mo siya. Bahala siya dyan, magkatisod-tisod. Bahala siya mapunta ng impyerno. Mas mahina ka. Yun sinasabi nun. Di ba? Okay?
Next, verse 19 to 21, Christian must help each other grow. Walang lumalago ng mag-isa. Nanya. Okay na may online tayo, nakakapanood, it's good. Pero it's not enough. Good but not enough. Mga technology, makakatulong lahat yan. Pero iba pa rin yung fellowship. Bakit tayo ginawa na ganito ng Panginoon? Di ba? Iba pa rin yung fellowship natin. Kaya nga, ako, I strongly suggest yung training natin kasi nagpe-preach na ganito, nakikinig kayo, di ba? That's good. Pero iba pa rin yung may interaction. Nagkakakilala na ng bawat isa, di ba? Na be-build up, nasasanay bawat isa. Di ba? Iba pa rin yun. Malaya kang magtanong, connection, and interaction. Nagsusulat, para malalaman mo kung sinong tamad magsulat. Kasi sa disciple, ganun. Walang dapat reklamo. Sunod ng sunod. Gawa ng gawa. Pero yung mga disciple ni Jesus. Di ba? Ang nireklamo lang nila, hindi nila maintindihan. Ay, hindi dapat mamatay, hindi ka dapat mamatay. Pero lahat ng sinasabi ni Jesus. No? Kaya, we need each other. Kailangan natin bawat isa. Both the strong believer and the weak believer need to grow. Parehas lang yan. Yung malakas at mahina na Kristiyano, kailangan lumago. Kaya kami na nagtuturo, kailangan naming lumago. Kayo na natuturuan, kailangan din kayong lumago. Kaya isang bagay na natutunan ko sa training, pasensya, pangunawa. Respeto doon sa, yun ang idea nyo eh. Di ba? Every time, lagi sinasabing, walang tama at maling sagot. Pero, may mas maganda. Di ba? Walang tama at mali. At least may idea. Yan lang naman yun. Kahit alam natin yung sagot, tinatanong natin, why? Para lang, di ba, magamit. Diba? Yung idea. Mag-create din siya ng sariling idea. Ayan ganyan, nakaupo lang kayo, so hindi naman kayo nag-iisip. Unless nag-iisip kayo, tinasanong nyo sa isip nyo kapag nagtatanong ako. Pero kayo iba, wala nang pakialam yan. Ba't ko pa sasagutin yan? Magpapahirap pa ako, sasakit pang ulo ko mag-isip. But in training, at least kahit paano, mapupwersa ka. Diba? Kung gusto mo, pero kung ayaw mo, okay lang naman. Wala namang problema. Walang pilitan yan. But if you like, you can. Diba? Kaya nga open lang naman yan. Okay? Kaya sabi niya, both the strong believer and the weak believer need to grow. The strong believer need to grow in love. The weak believer need to grow in knowledge. So kung strong ka, you need to grow to accept, di ba? Tanggapin. Yung kaya nga, we need to grow in love. Yung ating pagmamahal, yung kakayanan nating tumanggap, umunawa. At sila naman, kakayanan nilang malaman. Kailangan nilang malaman yung mga bagay na ito. Okay? Young Christians need the kind of fellowship that will protect them and encourage them to grow. But we cannot treat them like babies all their life. Siyempre, may limitasyon naman yan. Hindi naman laging baby nakalagi. Diba? Yung isang bata, sinong takot dito sa dilim? Nung bata, lalo. Almost lahat tayo. Diba? O kayo siguro, ako hindi. Brave ba? Brave boy. Si okay no, naalala ko eh. Buti nung bata pa siya, wala pa masyadong nakakasamang mga pinsan, mga...
Tapang, kahit iwanan mo sa kwarto mag-isa. Madilim. Kahit mag-brown out day, walang kinakatakot, hindi natatakot. Nung lagi nang nakikipaglaro, maraming kuan, meron mga kuan siya na, kaya lagi kong sinasabi namin madalas, huwag niyong tinatakot. Kasi hindi niya alam yung salitang takot noon. Ngayon, wala na. Pag nag-brown out, lalabas na yan. Ngayon, ayaw na umakyat sa taas kung mag-isa. Yung mga ganon. Samantalang noon, walang pakialam yan kay madilim, kay maliwanag. It's the same. Parehas lang yun sa kanya. Wala siyang pakialam doon. Kasi wala sa kanya yung salitang takot. Yun nga. Diba? Kasi tayong mga Pilipino, nature natin yun diba? Ayaw sumunod yung bata, takot. Yun, yung mumu. Urong, yun yung... Minsan, naranasan ko pa yan, si pastor pinapantakot. Huwag ka makulit, dyan si pastor. Nagiging monster tuloy si pastor sa bata. Naranasan niyo ba yun? O ginawa niyo na ba yun? Diba? Kaya pagtingin ni pastor sa bata, takot. So, kapag yung bata takot sa madilim, hindi mo kailangan makipagdebate. Tama? Hindi niya matatanggap. Hindi niya maunawaan. Kasi alam niya takot siya sa dilim. What do you need to do? Anong dapat mong gawin? Comfort and assure na ikaw nakasama mo siya. Hindi mo siya iiwan. Tama? Nandito lang ako. That Christian weak need. Hindi mo kailangan makipagdebate sa kanya. Ulitin ko, yan nga sinabi ko kanina. Weak siya. Di ba? Yan. Kaya nga kailangan, they need to grow in knowledge. Kailangan silang maturuan para lumago ang kanilang kaalaman. Madalas ko nga sinasabi, lalo sa mga kabataan, ang kaalaman nagbibigay ng kumpiyansa. Tama? Kaya tingnan nyo, kapag bago yung ginagawa mo, hindi mo pa alam. Di ba? Minsan, nanginginig kayo kami. Pipindot lang ng ATM Bakit po na First time ko po ganun po ba? Hindi, okay lang yan. Sige, hindi yan nakakakuryente. Sa land bank noon Nanginginig po ba talaga ang kamay niyo? Pati, hindi, first time ko po kasi. Ganun ba? Ba't hindi kayo nagpasama sa apo niyo? Wala po yung naanak ko naman, ganitong ganyan. Sabi, sige po. Hindi po nakakakuryente yan. Ano po bang number nyo? Sige, diin nyo. Kayo ko na nga. Sabi niya, anak. Hindi po, kayo para masubukan nyo. Sige, nakabayan ko siyang ganyan. Namakan ko siya sa balikat. Sabi, diin nyo lang. Yan. Sige, diin. 5. Ganyan. Okay? Paglabas ng pera, okay na. Nung makuha niya, laking pasalamat siya. First time ko po kasi anak. Kaya nyo na. Oo, salamat ha. Bibigyan pa ako yung sandal. No? Dapat lahat. Bibigyan pa ako ng sandaan Hindi dapat lahat yan. Kasi hold up to. Pulis pa naman, nasa likod namin. Ano nangyari? Sabi ng gwardiya. Hindi mo kasi tinunod yung... tinawag ako sa loob Actually, nagsabi na nga yan kanina. Sabi niya, yung pala kasi tinawag ko, kala ko hindi pa siya ang susunod. But anyway, we need to assure them. Amen? Yan ang punto doon. Ikaw, kaya kang mahalin ng Diyos. Kaya kang patawarin ng Panginoon. Hindi mo kailangan ng debate. Hindi niya kailangan ng debate. Kailangan niya ng pagmamahal. Pangunawa. Kaya nga,
Pero, sabi ko nga dito, young Christian need kind of fellowship that will protect them and encourage them to grow. Yan ang purpose. Hindi naman habang buhay binibaby ka na. Di ba? 10 taong ka na sa church, ganun pa rin. Di ba? Hindi ka lang makamayan, hindi ka na a-attend. Di ba? Ito, 10 taon na. Di ba? So parang hindi na tama 'yun. 'Yun naman yung sinasabi niya rito. Kaya sabi 2 Peter chapter 3 verse 18, "But grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory and honor forever." Amen. So sabi niya, "But grow in the knowledge, in the grace and knowledge of our Lord." Ang tinutukoy dito ni Jesus, yung mga Kristiyano, kailangan lumago kayo sa kaalaman. Kasi ang konteksto dito sa chapter na ito, chapter 3, maraming mga tao na lumalabas sa mga church, pumupunta sa mga church, sa mga believer, nagkakalat ng mga maling katuruan at nagdi-discourage sa kanila, especially about second coming. Sabi niya, maniwala ka dyan sa pastor mo na yan, tagal ng panahon, hindi pa rin dumarating si Jesus, wala yun, hindi yun totoo sa second coming yun na yan. Pero mo yung lolo ko, patay na. Hindi pa rin nangyari. Yun yung sinasabi nila. At marami pang issue dito. Bakit? Lalo nilang pinupuntahan, kaya alam niyo, yung mga kulto, gustong-gusto nilang, ano ba yun? Proselyte, yung mga katulad na natin na Kristiyano. At least mayroon ka ng alam sa Bible. So hindi ka nang mahirap turuan. Diba? Iti-twist na lang nila yung alam mo. About sa second coming, alam mo na yun. So, didibatihin ka ngayon, twist ka na lang. Patungkol dyan, at mapapaniwala ka. Yun ang sabi doon. Basta ang alam mo lang, hindi, may second coming eh. Yun lang. So, madali nilang, kaya tingnan mo, minsan nga noon, may nagsabi na, dito nga mismo sa church eh. Kaya sabi ko, tay, bakit hindi nyo puntahan yung mga, hindi para sa lahat yan. Pero mas gusto nila yung ganun. Bakit? Kasi mayroon ka ng konting alam. So, anong gagawin? Konting daya-daya na lang, bola-bola, and then, makukuha ka na. Kaya, kasi weak pa yung pundasyon, mahina pa. Kaya sabi niya, grow in grace and knowledge. So, dapat lumawak naman yung pagkaalam natin sa Biblia. Tagal-tagal na nating nakikinig. 10,000 ng sermon na pakinggan natin. Pero yung pagkaalam mo sa second coming, di ba? Hindi naman lumalalim, hindi lumalago. So, ibang usapan na yon. Kaya sabi niya, grow in grace. Dapat lumago din kayo. Para hindi kayo nadadaya, hindi kayo nalilinlang. Yun ang sinasabi ni Apostol Pedro. Okay? So, yan. So, una, Christian must help each other grow. Kailangan natin magtulungan sa paglago. And next, verse 22 to 23, Christian must not force their opinion on others. Hindi natin kailangang ipagpilitan yung opinion natin sa isa't isa. Para lang kaya tayo magkakahiwalay. Problema sa atin minsan, yung mga mga minor nagiging major. At yung major nagiging minor. Anong minor issue? Pagkain ng dinuguan. Napakaliit na issue yan. Parang ngayon, nangyari, nagiging major. Kaya nagkaka-split tuloy yung church. Diba? Nagkakahiwa-hiwalay dahil lang sa pagkain ng dinuguan. Ay sabi nga ng Bible, hindi naman yan nakakatulong yung pagiging malapit mo sa Diyos kung kumain ka ng dinuguan o hindi. Hindi naman yan ang susi para maging malapit ka sa Diyos o para maging mas maka-Diyos ka. To gain, para makanasan mo yung kapayapaan, yung kagalakan na mula sa banal na spirito. Yun ba yun? Hindi naman yun nakakatulong. Kasi mga minor lang yan. Ano bang klase ng baptism? Lubog? Pisik? That's a minor. Pero, there's a certain truth
that all Christians must accept because they are the foundation for the faith. May mga bagay na kailangan ito tanggapin mo, maintindihan mo. Kaya ako, very firm ako pagdating sa mga foundational issue. Hindi kino-compromise yan. Eh yung iba, pag-aawayan pa, kailan ba dapat gamitin ang communion? First Sunday, second Sunday, every Sunday, once a year. That's a minor issue. Diba? May gumagawa ng every Sunday, no problem. Sige, gawin ninyo. Kahit pa araw-araw, wala namang problema. Hindi naman akong gagastos. Tinatanong nila sa akin mga issue na ganyan. Sabi ko, wala akong problema yun. Kahit pa linggo-linggo, araw-araw, punta kayo doon. Every cell group nyo, ano bang tawag doon? Breaking of the bread kayo. Wala akong problema. Hindi naman ako gagastos. Muntik pa ako susuntukin na pastor eh. That's a minor issue, pastor, in the church. Ba't pa natin pag-issuean, pagtatalunan niya? Ang malinaw sinabi ni Jesus, gawin nyo ng madalas. So kung yung madalas na yun, paano sa inyo, ano yun, wala akong pakialam. Basta kami, ginagawa namin once a month. Gawin nyo twice a month, okay lang. Si Pastor Mike doon, linggo-linggo. Walang problema doon. Hindi tayo magtatalo dyan. Basta ang sinabi, do it. For remembrance, hanggang sa aking pagbabalik. So gagawin natin to walang katapusan hanggang pagbabalik ng Panginoong Hesus at gawin natin madalas. Yan sabi niya. Kaya kung gaano kadalas ang minsan sa'yo, bahala ka. Diba? Hindi tayo magtatalo dyan. Kasi yung iba talagang be reformed. Hindi, dapat isang taon lang. Yun ba yung madalas sa iyo? Kumakain kami noon eh. Muntik pa ibagsak ng minor lang yan, pastor. Bagay, no? Bagay. Kasi very legalistic yung iba. Parang, hindi, ito dapat. Wala namang sinabi doon sa Bible na ano yung gaano kadalas ang minsan, di ba? Mayroon ba sinabi dyan? Kung meron, susundin kita, maniniwala ako. Wala naman eh. Sabi niya lang, madalas at gawin habang o hanggang sa aking pagbabalik. So, hindi ito titigil, hindi hinto. Gagawin talaga natin. Pero, kung ang issue ay gaano kadalas, ay hindi ko po alam. Kayo nang bahala doon. God gave us a freedom for that way. Diba? Binigyan tayo dyan ng ano bang tinapay ang kailangan gamitin? Wala problema. Basta tinapay. Kasi yung iba, bibili ng luluto ng isang malaking cake. Ay sabi ni Jesus, sabi doon sa Bible, hinati-hati. So, dapat isa lang, tapos hati-hatiin. Oh. Ay binibili nila bilhin, isa din, isang supot. Yeah. Oh, at least isa pa rin. Yeah. O isang box, o isa pa rin yun. No? O hati-hati tayo. Crinkles. Susunod, crinkles na para malasahan. Mayroon pang isa noon sa Mountain Province, gumawa naman. Isang plato, o isang baso. Sabi ko, ano ba yun? Merinda? Nagpaseminar siya eh. Sabi ng mga membro, yan! Sabi niya. Pero ang tanong ko, sabi ko, ilang oras kayo nagkumunyon? Oo nga no. Sabi niya. So nagsiseminar ka na, pastor, nagtuturo ka na, kumakain pa rin siya. Umunguya pa. Umiinom pa na soft drink. Ng Diyos. Pero yung iba, paninindigan nila dahil hati-hati. So kailangan isang malaki tapos hati-hati. Kaya yung iba, mayroong isang malaking tinapay tapos kukurot ka. Yan. Ewan ko, nakanasan nyo yung ganon. Minsan nakaranas ako ng ganon. Di ba? Nakalagay sa plato, dahil sa'yo, ganyan. Kukurot ka. Kaya kung gutom ka, hindi lakyan. Laki-lakihan mo na. Kasi isa lang eh. Sabi niya, hati-hati. Sabi niya.
Talaga, baka iisa nga lang na yung tinapay nila noon, di ba? Hindi naman katulad ngayon, katabi mo, bakery. Mamili ka, pudding ba? Di ba? Putok. Bahala ka. Ay noon naman, nasa wilderness, paano ka ba naman? Ewa? Siyempre, historical setting din yan. So, Christians must not force their opinion on others. So, hindi natin, mga minor lang yan. Yung mga minor na bagay. But in foundational faith, kaya yan, we are saved by grace through faith. Foundational yung mga yan. Hindi kinokompromisa yan. Pinaglalaban yan. Pinaninindigan. Okay? If you have a sincere conviction from God about matter, keep it to yourself and do not force everyone else to accept it. May nagtanong sa akin. Sabi, Pastor, DDS ka ba? Sabi ko, hindi ako DDS, DS lang. Kasi pag mali, mali pa rin. Diba? Kaya Duterte supporters, hindi ako diehard. Tanggap ng tanggap. Kung ano yung sinasabi. Diba? Ngayon, kung hindi kayo, wala akong pakialam. Ang point dito, kahit sa eleksyon, actually may nabalitaan talaga ako noon, nalungkot talaga ako. Dahil lang sa eleksyon, nagkahiwalay. Nagka-split yung church. Because of election. Politika. Di ba? Kung nakakalungkot, that's minor issue. Kaya nga sabi niya rito, kaya sabi ko dito, if you have a sincere conviction from God about the matter, anong gusto mo maging presidente, si Isko? Yun talaga yung sincere na panalangin mo, yun talaga yung iniyak mo sa Panginoon. I don't care. Sabi niya, keep it to yourself. Sa'yo na lang yan at sa Diyos. Hindi mo kailangan kumbinsihin kami lahat at makipag-away para lang dyan at magkahiwa-hiwalay tayo at magkasamaan ng loob. Are you there? Mga minor issue yan. In political view, mayroon tayong kanya-kanyang issue. Di ba? Pero, kung ano man yun, kung talagang, sakilinin mo na lang yan. Hindi mo ko kailangan kumbinsihin lahat. O kumbinsihin na. Di ba? May kanya-kanya tayong issue about sa bagay na yun. Okay? Dahil yan, mag-aaway-aaway pa tayo. Di ba? Hindi ka pa attend ng church morning kapag akong speaker kasi maka-isko ako, ikaw makabumbong. O ikaw makalini, pink. Diba? O kaya ikaw ay Pacquiao dahil champion. O kaya si Lacson. Kaya alamin mo, sino bang speaker? Si Pastor Apollo. Hindi mo na ako attend kasi isko yan eh. Ay, bato ako. So that's the minor issue. Amen? Hindi natin kailangang ipagdikdikan yung ano man yung mga bagay na yun. Ngayon, kung talagang, sabi ko nga, strong conviction mo yan, do it. Di ba? Sa'yo na lang yan sa Panginoon. Panalangin mo. Makumbinsi din ako. Pero hindi tayo na kailangang magdebate sa bagay na yan. Conscience is strengthened by knowledge, but knowledge must balance by love. Otherwise, it tears down instead of building up. Ang konsensya ay pinalalakas ng kaalaman. Pero, kung yung kaalaman ay hindi balanse ng pag-ibig, walang magiging silbi. Sisira ng relasyon or diba? Imbis na makapagpapalakas, makakapagpalago. Masisira pagkaing magkaibigan natin. Kaya ngayon, layo pa ng eleksyon, may mga nagtatanong, anong presidente mo? May nagtatanong na sa akin, bakit mo gustong malaman?
Tapos pag sinabi mo, ay, ang dami nang sinabi. Ayong presidente mo, si Bato, ay, nako, ganyan yan. Away na kayo. So that's a minor lang. Walang, maganda ipanalangin. Pinakamaganda, panalangin natin ang ating bansa. Amen? Panalangin natin mga Pilipino. Ito nga lagi kong sinasabi, ng pangarap ko, isang araw, ang bansang Pilipinas, makasami sa first world country. Niwala ba kayo doon? Parang kami lang yata ni Renz naniniwala. Ayaw nyo bang ganon? Papamana natin ang ating bansa, diba? Sa susunod na henerasyon. Isang bansang masagana. Singapore nga, kasi laki lang daw ng Palawan, nakapag-first world. Tayo pa kaya? Diba? Laki-laki natin. Ang liit na bansa, kaya mong pasyalin ng isang araw? Ay sa atin, buwan, huwag mong pasyal. Tawid ka pa lang ng dagat eh. Archipelago tayo. So, darating ang panahon, ang mga Pilipino hindi na kailangang mag-abroad para gumanda ang buhay. Gusto mong mag-abroad, optional na lang yan. Gusto mo lang makaranas. Amen? Darating ang panahon, mga Pilipino, maiyaya, pero ibang lahi. Gusto ba yun? Iyaya mo, Amerikano? Chinese. Chungho! Logi Gosyo. Kayo sumagi sa isip niyo yun? O talagang tingin niyo wala nang pag-asa ang bansa natin? Diba? Tayong mga Kristiyano, dapat tayo number 1, di ba? Na nangangarap sa bagay na yan. Hindi tayo focus, pero that's what we pray for our nation. Sana yung ating demokrasya bilang isang bansa ay hindi magamit to corrupt, di ba? Para pamagsak, kundi para gumanda at umunlad ang ating bansa. Di ba? Ayun yung panalangin natin. When this truth is taught in atmosphere of love, then the younger Christian can grow and develop a strong conscience. So yung mga foundational na katuruan, pag naituro to ng tama, na may pag-ibig, nagbibigay ito, sabi niya, ng paglago. Believers may hold different conviction about the many matters, but they must hold them in love. So may kanya-kanya tayo, pero dapat manguna yung pag-ibig. Kaya ang sabi niya, conclusion natin, 1 Corinthians 10:31 to 33, so whether you eat or drink, or whatever you do, do it for the glory of God. Give an offense to Jew or to Greek, or to the church of God. Just I try to please everyone, everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. Sana maging ganun ang ating kaisipan bilang isang Kristiyano. Amen? Gawin natin ang lahat para sa Panginoon, kaluwalhatian ng Panginoon, na hindi nakakatisod, hindi nakaka-offense sa kahit sino man. Grego man siya o hindi, kundi para sa paglago ng church. Para sa paglakas ng iglesia. Gaya ni Apostol Pablo, sabi niya, ginagawa ko ang lahat, hindi para sa aking sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng iba, para sila maligtas. I pray na magkaroon tayo ng totoong pag-ibig sa kaluluwa, gaya ng pag-ibig na inialay ng Diyos sa atin. Pag-ibig na hindi naman kailangan araw-araw mag-evangelism tayo, pero yung ingatan lang natin yung buhay natin para sa kanila. That's a genuine love for them. Hindi yung wala akong pakialam, dito ako masaya. Wala kayong pakialam sa akin. That's not. Amen? Hindi maiwasan, sabi ng Bible,
na maging katitisohan tayo. Kasi hindi naman tayo perfecto. As like them. Kagaya din nila, hindi rin sila perfecto. Pero as is, ginagawa natin ang pwede nating makakaya. Amen? Do your best. Kaya sabi ni Pablo, kagaya ko, ginagawa ko, pinagsisikapan ko. Sabi niya, na gawin ang lahat. Hindi para sa aking advantage. Para sa aking kapakanan lang, kundi para sa iba. I hope and I pray, ang paglago ng church na hindi yan nakabase sa iisa. Kahit pagkaano kagaling ang isang pastor. Ang pastor nakaka-influensya yan, mga 20 siguro na tao. Marami na yon. Yung iba, wala pa, 5. Diba? Pero, masigit na nakaka-influensya, kayo yon, the church. Lalo na sa ating mga Pilipino, very strong ang relasyon. Tama? Kaya nga pinaka-effective ngayon is friendly evangelism. Yung kaibigan mo, ay pagkaibigan. Kaya pupunta yung mga tao na yan, hindi dahil pastor, kundi dahil kaibigan mo siya. Pupunta yan dahil hindi niya alam niya na hindi siya may itsapuera pag nasa loob siya ng church o nasa church siya. Kaya nga di ba, madalas, yung mga bago, sabi, nakakahiya. Di ba? Lalo na yung mga tao, minsan, parang hindi kayang mapag-isa. Ay feeling niya, daming tao sa paligid niya, pero mag-isa siya. Why? Ngayon, may space na. Noon, walang space. Pero tayo nagbibigay ng space. Ngayon, ninobliga na tayo na magkaroon ng space. Kaya, kailangan nating maghiwa-hiwalay. Give me space. Pero noon, wala. Kaya lagi kong sinasabi noon, kapag may bago, wag naman, kausapin naman natin. Di ba? Hindi yung kayo pa rin magkukwentuhan, mamaya kayo na naman, mamayang gabi kayo na naman. Hindi ba kayo nagsawa pag mumukha nyo? Bakit hindi nyo lapitan yung mga bagong mukha naman para sila naman yung kausapin, kakwentuhan? Mamayang gabi, mamayang umaga, wala na yan. Ngayon lang yan. Di ba? Eh kayo, hindi na kayo di ba? Mukha pa rin ninyo. Ay, magkapalit na yung mukha ninyo. Siyempre, ayaw naman ninyo. But the point here is, maliit lang na sacrifice yun. Di ba? Para sa kanila. Amen? Amen? Kaya ang paglago ng church, hindi mo pwedeng ibigay ang credit sa isang tao. Of course, salamat sa mga taong mga impluensya, salamat sa mga pastor, sa mga leader na magagaling. But that's not enough. Kahit pag-aano ka kagaling, hindi yan sapat. Amen? Kaya sabi ng isang pastor sa pinakamalaking church, na halos umabot na ng 1,000,000, pero ngayon nasa Panginoon na siya. Si David Chu. Sabi niya, yung mga tao na yan, nagsisiksikan yan dito, hindi dahil sa akin. Mga taong yan, nagsisiksikan dito, kahit pa napakarami, maabot na ng 1.5 million. Imagine mo yun, di ba? Ang daming simbahan sa Korea. Pero bakit pupunta pa sila doon? Bus-bus ang dumarating. Sasakay ka na rin lang sa bus, di doon na lang, may bus na, di ba? Pero bakit doon pa rin pumupunta? Why? At marami sa kanila, hindi nila nakita ng personal yung pastor nila sa TV lang. Ay sa atin, di mo lang makamayan, di mo lang mangitian. Di ba? Pero sa kanila, ni personal nga, hindi nila, yet bumabalik pa rin sila. What the reason? Because of the people. Di ba? Dahil sa mga kaibigan nila, sa mga cell group leader nila. Kaya yung mga leader daw doon, mga cell group leader, para nalaman niya to sa mga worker niya, para maka-akay ng mga cell group member. Pupunta sila sa mga bahay sa Korea kasi may yung elevator. Yan. So tatambay sila doon sa elevator. Pag may mga tao na kailangan ng bit-bit, ng tulong, yun, yung offeran nila. Saan bang unit po ninyo? Pwede, tulungan kita. Yan. So, makausap na nila, makakilala na. Pagdating ng panahon, kapalagayan ng loob,
Pwede bang sumama ka sa akin? Join ka sa cell group namin. Meron kaming ganito, ganyan. Kaya hindi nakakapagtaka. Diba? Ibig sabihin, nagtatanim muna sila ng goodness. Nagtatanim muna sila ng kabutihang loob doon sa tao. Kaya pag inimbita nila, mahirap nang tumanggi, mahihiya na yan. But so of course, sa atin sa Pilipino, siyempre ibang kultura natin, be wise naman tayo. Amen? Kung ganun man ang pinaplano natin gawin, maging matalino naman tayo. Kasi maraming Pilipino, mga abusado. Kahit pa anong kabutihan ang gawin mo, wala yung pakialam sa kanila. Nakanasan kayong ganon? Walang pakialam yan. Parang obligasyon mong gawin sa kanya. Oh, that's it. That's true. Yan ang katotohanan sa kultura natin. Nakakalungkot, but that's true. It's hurt. Nakakalungkot. Maraming Pinoy, walang utang na loob. Sorry for the word. Diba? I'm not judged, o I'm not. Pero may mga kultura tayong ganun. But we ask for forgiveness to God and deliver. Sana mabago ang kulturang ganito. Amen? Kahit paanong gawin mong pakain dyan. Dito, nung unang panahon, naabutan nila Ate Emily siguro. Sabi niya, lahat na yata ng may gagawin mong maganda sa komunidad, ginawa na, nag-medical mission na, namigay na ng pagkain, lahat na. Pagkakuha, wala na. Sa Hapilan noon, mayroong si Pastor Tinoy, 10 kabang bigas. Pinamigay, linggo-linggo. Puno lagi. Nung naubos na, ilan ang natira? Pastor, after a month, iisa. Pagkalipas lang yun ng isang buwan pa lang yun, iisa na. Ay paano kung abutin na ng 2 buwan, baka wala nang natira. Kaya sabi ko, that's not effective kasi hindi na yan epektibong evangelism ngayon sa church. Nagsasayang ka lang ng effort at oras. Bigay mo na lang sa mga manggagawa mo para makinabang pa sila. Bigay mo na lang sa mga worker mo, kainin nila, pakain nila sa pamilya nila. Baka mas pakinabang pa. Kasi gamitin mo sa evangelism, atin yan. Pero that's the sad truth. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Amen? Pero mga kaharap ko ngayon, mga anak ng Diyos na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Amen? Kahit ang Panginoon, sinumbatan niya ang kanyang bansa noon. Book of Isaiah. Ano sabi niya? Buti pa yung aso, marunong kumilala sa kanyang amo. Tama? Pagdating mo, nako, tuwang-tuwa yung aso mo. Ang pusa mo. Pero sabi niya, ang bansang pinili, nilikha ko at minahal. Hindi ako kinikilala. That's not true. Di ba? Buti pa yung hayop. Di ba? Kinumpara ng Diyos yung hayop sa bansang Israel o sa atin ng mga tao. Buti pa yung hayop, buti pa yung aso, buti pa yung kamilyo. Buti pa yung aso, pag dumating ka, sasalubungin ka. Didilaan ka. Pero ang aking bansa, tinalikuran ako. Bansang pinili, pinagpala. Amen? Yan ang katotohanan na malungkot. Bakit natin binabanggit to? Ito yung mga bagay na sa alang-alang natin. If we want to grow, if we want to win the soul. Kasi equipping ministry to. Equipping to di ba? Equipping service. Kung talagang gusto natin sila, maliit na sakripisyo. Alam natin yung John 3:16. Tama? Majority sa atin. Pero yung 1 John 3:16, alam pa ba natin yon? Hindi na. Ito ang tunay na pag-ibig. Diyos, nialay niya ang buhay para sa atin. So tayo kaya,
Alay natin ang buhay natin para sa iba. Hindi naman natin kailangan mamatay para sa kanila. Pero yung simpleng pagpapaubaya ng ating karapatan, diba? Ng ating kaalaman, ng ating damdamin, ng ating kagutuman, kung sa pagkain man, ay maliit na bagay para lang sa kanila at para sa bawat isa. Tayo yumuko. Panginoon, kayo po yung nagpapasalamat sa umagang ito. We thank you, Holy Spirit, for being with us. Marami pa kaming mga bagay na dapat hindi lang malaman, kundi kailangan naming ma-improve, magawa para sa iyo, para sa iyong iglesia. Salamat po sa pribileyo na patuloy na binibigay mo sa amin. Thank you for these people. Naglaan ng oras at panahon. Salamat po sa iyong mga salita. Sa lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. God bless you.